So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. Ngayong araw na update naman tayo about full politika ng ating bansa. So, pasensya na kayo, medyo natagalan na naman tayo kasi meron tayong ubo na, yung ubo natin umaano kapag ka nagsasalita tayo eh. So, anyways, ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. Sumento pamagat na breaking news, Bongo tinanggal na sa pwesto? Question mark, di kinaya ni Bongo ang matinding kahiyan. So yun yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na din bahalang umusga. So bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos kung sino man yun nandito sa video to, it's either Senate of the Philippines or Attorney Enzo, din natin nalaman na. So yeah. Also, Filipino IC, like, comment, or subscribe. So mga kanoy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baga agawin pa ng China. Again, pamagat ng video nito, breaking news, Bongo tinanggal na sa pwesto. Di kinaya ni Bongo ang matinding kahiyan? Question mark. So, Viral Broadcast page, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Again to this YouTube channel, latest update na naman tayo ngayon. Hindi magkamayaw ang kampo ni VP Sara Duterte sa kaliwat kanan ng mga kaso ang kanilang kinakaharap. Kasunod ng unang impeachment na ipinasa ng iba't ibang grupo sa Kongreso ay isa namang panibagong impeachment ang ipinasa kahapon sa Kamara. Kaugnay pa rin ito sa misuse of confidential funds, bribery, plunder at iba pa laban kay VP Sara Duterte. Inaasahang dadaan sa Justice Committee ng Kongreso ang ipinasang impeachment, pagbubutuan sa plenaryo at kinakailangang makakakuha ng 1/3 ng mga boto mula sa mga mambabatas at saka iaakyat sa Senado na tatayong impeachment court. Noong nagdaang mga araw ay nagbigay ng reaksyon dito ang Vice Presidente at aniya ay pamumulit lamang ang dahilan para ipa-impeach siya dahil sa nalalapit na di umano ang 2028 national elections. Itinuro niya ang akbayan at si Senator Risa Hontiveros ang aniya may matinding pagnanais na ma-impeach siya dahil sa ambisyon nito sa paparating na presidential elections. Actually, para sa akin, sobrang lame na excuse yung pamumulitika. Diba? May pasabi-sabi pa sila na ginagamit lang daw yung kapangyarihan ngayon para mapanagot sila. What if, 'di ba? Yung pala is nagamit pala sa magandang dahilan yung law or nagfa-function na yung law kaya naging effective. 'Di ba? Kasi kung dati hindi mapanagot yung mga politician kasi dahil nga sa power na yan, kumpadrino, yung mga palakasan system na yan. Eh ngayon, kita nyo naman, since hindi nga sila nagkasundo, 'di ba? So nagiging may pangil yung batas. So meaning, kung meron lang isang titindig talaga, magagamit ng maayos yung batas. So hindi mo rin talaga pwedeng sabihin na ginagamit lang yung kapangyarihan para mapanagot. Diba? Hindi ba pwedeng nagamit talaga yung kapangyarihan para mapanagot ka? Kasi yun naman talaga yung totoo. Kasi kung tutuusin, yung I think 90% ng politician pwedeng makulong talaga eh. Kung naging mahigpit lang talaga yung justice natin or yung maayos lang talaga yung justice system natin. Kasi for sure, marami pang mga kurakot dyan na hindi pa nabubuko. Di ba? Bakit ine-expect ba natin yung mga congressman na involved pala sa flood control issue na to? Hindi. Ngayon lang, di ba, na nasimulang pa-imbestigahan ng Pangulo. Gulat na lang tayo, kasali pala yung sila congressman Atayde. Like, what the heck, man? Di ba? Actually, dapat nga magpasalamat pa tayo kasi ginamit yung government para hubaran talaga tong mga kurakot na to. Pero wala yung iba kasi, yung mga DDS, mga sobrang panatiko kasi. Sinisisi pa nila yung gobyerno na mapabagsak si VP Sara. Ngayon, kung mabubutasan si VP Sara dahil lang sa paggamit ng power ngayon, yun yung tinatawag na walang nagbabarrier kay Sara Duterte. Kaya nangyayari yan. Kumbaga, untouchable siya ngayon. So meaning, yung bansa natin, as long as untouchable ka na, pwede ka nang mapanagot. Actually, magandang magandang sign nga to eh. Para, every politician na may mga kalaban, magiging hesitant sila na gumawa ng kalokohan or pangungurakot kasi alam nila na kapag untouchable na sila, kapag na pala sila, touchable na sila. 'Di ba? Tapos na yung era nila na touchable sila. 'Di ba? Is mapapanagot pala sila. 'Di ba? Gawin nilang example to sa FPRD, sobrang tapang dati. Si Bato sobrang tapang dati. 'Di ba? Tapos ngayon wala na, nagtatago na. Magandang sign to para maipakita din natin sa ibang mga politician, 'di ba, na namumuno sa kasalukuyan na kapag hindi nila ayusin yung pinagagawa nila ngayon, pwede silang habulin in the future kapag wala na sila sa kapangyarihan.
'Di ba? Ngayon ito si PBBM, kung sa tingin nyo talaga, 'di ba? May mali siya. Hindi hayaan natin siya na patunayan yung sarili niya pagkatapos ng term niya. 'Di ba? Hindi yung ngayon yung hinuhusgahan. Kasi dati naman pinagtatanggol niyo din naman si FPRD. Pero ngayon na lumilitaw yung mga kasalanan ni FPRD. 'Di ba? So magandang sign siya. Na bineltahan naman ng grupong akbayan na walang pamumulitika sa pagpasa nila ng impeachment at nararapat lamang di umano na sagutin ng Vice Presidente kung saan napunta ang confidential funds nito. Samantala ay sunod-sunod ang Para sa akin, yung word, yung pamumulitika, given na talaga yun, par. 'Di ba? And wala akong problema sa pamumulitika as long as nakikinabang yung taong bayan. Kasi yung sabi ko nga sa inyo, magkabilaan yan, nagsisiraan ang makikinabang taong bayan kasi nakikita natin yung mga baho nila eh. 'Di ba? kaso sa mga senador na bahagi ng minorya o ang mga Duterte senators. Mukhang bilang na ang araw ni Senator Joel Villanueva dahil naglabas na ng resolution ang Department of Justice na nagsagawa ng preliminary investigation sa mga kaso ni Villanueva. Pagkatapos na nagpasa ng counter affidavit, si Villanueva ay meron ng resolution dito ang DOJ. 6 na mga kaso ang kinakaharap ni Villanueva at mukhang mahirapan siyang malulusutan ito. Ang Office of the Ombudsman ang magre-rekomenda sa Sandigan Bayan upang mailabas ang arrest warrant sa accused person. Tulad ng nangyari kay dating Senador Bong Revilla at kung saan mabilisan ang paglabas ng arrest warrant ito ay tila ganun din ang mangyayari kay Villanueva. Hindi binigyan ng special treatment si Revilla na kasalukuyang nakakulong pa rin sa Quezon City Jail sa Payatas kasama ang iba pang mga PDLs. Aasahan din di umano na isusunod din si Senator Jinggoy Estrada at Escudero na parehong itinuturong sangkot sa anomalya sa mga flood control scam. Oo, di ba? So, nalaman natin na hindi binigyan ng special treatment si Revilla. Pero hindi pa natin nakikita or nalalaman kung ano na yung sitwasyon ni Kibuloy sa kulungan ngayon. Di ba? Like, iminix din ba siya sa mga ordinary prison nurse or, maganda yung higaan niya doon. Asking lang naman. Wala kasi tayong balita kay Kibuloy na eh. Senator Bongo naman ay unti-unti nang hinuhubaran sa Senado kasama sa kakasuhan ng kaibigan at alalay nito na si Jonathan So na may-ari ng Show My King na bisto ng AMLAC or Anti-Money Laundering Council. Ang bilyon-bilyon na pumapasok sa mga accounts nito na hindi maipaliwanag kung saan at kanino galing. Sa kabila ng pananahimik at tila pagkukunwari ni Senator Bongo na wala itong alam sa mga nangyayari sa mga flood control projects ay napag-alaman na ang CLTG Construction na pagmamayari ng kanyang ama ay naging kasosyo pala ng mag-asawang Diskaya sa mga flood control projects. Ang Alfredo Builders and Supplies na pinamamahalaan naman ng kanyang half-brother ay booking din na nakakuha ng malalaking projects mula sa DPWH na ayon sa mga netizens ay paraan ito ni Go na mag-invest sa mga kaibigan at kapamilya upang hindi siya direktang matatamaan. Subalit ngayong unti-unti nang nabibisto ang kanyang mga sekreto ay tila kabadong-kabado na ito ngayon. Ang kabunyog mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Mga kabunyog mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Yun. O ito, mga kabunyog So, mga courtesy kay Attorney Enzo, subscribe niyo rin yan para. kababayan, pinanood ko yung interview ni Karen Davila, pinanood ko yung interview kay dating Senate President Franklin Drilon. Matindi yung mga nasabi na ipaliwanag ni dating Senate President Franklin Drilon. Talagang iba rin kung tumingin, talagang veterano rin sa politika itong si Drilon. Mga kabunyog mga kababayan. Ang isang punto doon na nakuha ko sa kanya, sa tingin ko'y tama, sa pabor kay Bongo. Pabor kay Bongo na si Sara Duterte ay ma-impeach. Ano pala ito, mga kabunyog mga kababayan? Marami talagang mga dynamics ang impeachment ni Sara. Kaya ano pala ito talaga? Katulad ng sabi ni dating Senate President Drilon, ang talagang rason bakit gustong palitan si Soto ay pigilan ang impeachment ni Sara. Yung mga pro Duterte, mga pro Sara na senador, alam nila na mahirap ang sitwasyon ngayon kapag natuloy ang impeachment sa House at nakarating sa Senado. Diba? Sabi ko sa inyo, nag-a-act tough lang talaga si Sara Duterte na kasi kapag nag-proceed yung impeachment na yan, sasagutin ko na kung sino yung buwakang Mary Grace Piatos na yan. Diba? Pero wala I think parang inanon niya lang yun ang bluff lang din or para maipakita niya na kaya niyang sagutin or hindi siya natatakot or hindi siya guilty, di ba? Pero magdududa ka kasi pinipigilan nila yung impeachment. Like ano ba talaga? Di ba? Isa lang naman talaga yung tamang gawin na mapatunayan mo yung sarili mo. Di ba? Go to impeachment trial. Huwag mong pigilan. Then doon mo i-prove lahat. Di ba? Ganun lang kasimple.
Pero syempre kung wala, hindi ka confident na baka mabubutasan kaya pipigilan mo talaga yung impeachment. Yung trial, di ba? Karating sa Senado, mahihirapan si Sara. Kaya sabi ni Drilon, talagang pinipilit sana ng mga pro-Duterte na senador na mapalitan ang Senate President. Kasi pag napalitan yung Senate President, kakampi na ni Sara ang Senate President, posibleng yung ginawa ni Escudero noon na dinilay ang impeachment, posibleng magawa na naman yun. Magagawa nila ng paraan na yung impeachment ni Sara pagdating sa Senado ay mapaboran si Sara Duterte kapag ang Senate President at ang nakapaligid na liderato ay pabor kay Sara Duterte. Kasi pinaliwanag, Di ba? Sobrang lakas nilang makakomment or makapuna sa power tripping daw. Nagpa-power tripping daw yung government. Pero nung pinower trip naman ni Senator Escudero, di ba? Yung impeachment ni VP Sara, wala silang komento doon. Para sa kanila, ganun talaga. Yun yung katotohanan eh. Lalabas at lalabas talaga yung katotohanan. Like, what the heck? Tapos ayaw nyo ng impeachment. Diba? Ituloy nyo yung impeachment para doon natin malaman kung ano talaga yung katotohanan. Kung hindi ma-impeach si VP Sara, kahit na umusad yung impeachment trial na yan, hindi yun. Wala kami magagawa doon kung malulusutan niya yun. Yun siguro sana. Baka yun nga talaga yung katotohanan. Pero ngayon, hindi nyo kasi pasisimulan yung impeachment eh. So, ano bang iisipin namin? Diba? ni Drilon, ang impeachment na yan, talagang malaki na ang kaugnayan niyan sa eleksyon sa 2028. Ngayon, sabi ni Senate President ni dating Senate President Drilon, ano talaga yan? Kahit sabihin pa ngang hindi makonvict si Sara, ang paliwanag ni dating Senate President Drilon, kapag natuloy ang impeachment sa Kamara at makarating sa Senado lalo na, magiging damaging, harmful yan kay Sara Duterte. Ito mga kabunyog, yan ANC News, sabi ni Drilon, a trial on alleged shenanigans of VP Duterte would be harmful to a 2028 presidential run. So, ang sinasabi ni Drilon, kahit pa hindi makonvict si Sara, imaginein mo na ilang buwan yan, 1, 2 buwan, 3 buwan, lahat ng baho mo ilalabas on national TV, pag-uusapan sa national TV, sa social media, ihuhubaran ang lahat ng mga yung mga ebidensya laban sa'yo. Kahit wala daw, kapag dumating na sa impeachment, katulad ng nangyari kay Erap, katulad ng nangyari kay Corona, talagang maraming baho na lalabas kontra sa'yo at mahihirapan ka na kung tatakbo ka sa 2028. Ngayon, yan yung paliwanag mga kabunyog ni dating Senate President Franklin Drilon. Mukhang ang tama naman. Kumbaga, ang atensyon na makukuha kapag nagkaroon ng impeachment ay talagang araw-araw halos yan. Sabi nga ni Senate President Soto, Monday to Friday, 3 p.m. hanggang gabi, impeachment ang ipaprioritize nila. Kaya, kumbaga mga kabunyog, sabi ni Drilon, talagang pinilit ng mga pro-Duterte senators na matanggal sana si Soto. Kasi nga, delikado ang lagay ni Sara Duterte. Pero Kaso lang, naging greedy sila eh. Ang gusto nilang ipalit kasi sa Blue Ribbon, si Marcoleta din. So, pumalpak sila. Diba? Ito yung nakita natin nung nakaraan na parang okay na sana, diba? Tumataas na sana yung bilang ni Legarda as Senate President. Kaso lang, ang request kasi ng mga Duterte senators is si Marcoleta yung ilalagay sa Blue Ribbon eh. Ayun, medyo nakapansin sila kasi nakakaumay naman talaga kung maging Blue Ribbon si Marcoleta ulit, diba? Na parang siguro yung mga kasamahan niyang senador natuto na rin. Kasi, like, sobrang talaga ni Marcoleta eh. Kapag ka nasa power, or siya yung nasa power. Yung ubo ko talaga, kati. may isang bagay na sinabi si Drilon, sabi niya, ang manginginabang dyan sa impeachment na yan ni Sara Duterte ay si Bongo. Si Bongoan niya. Panoorin nyo yung interview na yan. Hindi ko kasi na-download. Pero sinabihan ko na yung mga staff ko, i-download nyo yan, ilagay natin sa source para mapanood ng ating mga viewers. Kasi maganda yung mga paliwanag ni Drilon dyan. Sabi ni Drilon, ang manginginabang dyan si Bongo eh. Alam naman natin na si Bongo may planong magpresidente. Ang kakumpetensya niya, ang kaagaw niya sa kampo ng Duterte para tumakbong presidente ay si Sara. Si Sara ang kalaban niya. Sabi ni Drilon, noong 2022 may plano sana si Bonggong tumakbo. Kaya lang si Sara Duterte gustong tumakbo. Tapos nung bandang huli pala hindi naman siya tatakbong presidente, vice president naman pala. Pero wala na, huli na. Pero si Bongo gusto daw sana ni Bongo na tumakbong Gusto raw sana ni Bongo na tumakbong president noong 2022. Kaya lang si Sara naman, si Sara Taas ng pangarap hindi nga kinaya ni Sara Duterte na magpresidente noong 2022 eh.
Bongo pa kaya? Di ba? Gusto ring tumakbong presidente. Pero nung huli pala, hindi rin lang naman matutuloy kasi magba-vice president na lang kay PBBM. Kaya hanggang ngayon, yung plano na yan ni Bongo na tumakbong na president, nandyan pa rin daw yan. At pag nakikita nila Bongo na kapag si Sara ay nasira dito sa impeachment na ito, kapag nadurog si Sara Duterte, maghahanap ang kampo ng Duterte ng pampalit sa pagka-presidente. At isa dyan sa nakikita, si Bongo alam niya, siya ay isa sa mga posibleng pag-isipan na tumakbong presidente. Bakit? Nagtap na chair siya nitong nakaraang elections. At nagtap na chair siya sa Senado. At Dati yun, kaso wala na eh. Parang wanted na to sa ano eh, ICC eh. Wala na to, X na to si Bongo par. dati naman siya nang pinuploat ang pangalan na posibleng magpresidente sa kampo ng Duterte. Maghahanap ang Duterte ng pampalit kay Sara. Kapag nasira ng todo si Sara sa impeachment na yan, lalo na kung siya'y makonvict, si Bongo ang posibleng manginabang dyan. O, kaya mga kabunyog, mga kabayan, mayroon ngang nagsabi sa akin, mayroong nagsabi, wag nyong anuhin yan si Bongo. Patago yan, posible niyan, gusto niyan, ma-impeach si Sara. Kung pwede nga makonvict sa impeachment para hindi na talaga makatakbo. At kung hindi na siya makatakbo, maghahanap ng pampalit. Sino naman ang posibleng pampalit na pambato ng kampo ng Duterte? Siyempre, dati nung panahon pa, 2022, pinuplot na yung pangalan ni Bongo. Kaya lang, hindi nga lang natuloy kasi nandyan din si Sara. Pero ngayon, kung masisira si Sara sa impeachment na ito, kasi sabi nga ni dating Senate President Drilon, ang impeachment na yan ay magiging harmful. Yan yun, tingnan nyo yung nakaano sa baba. Trial on alleged shenanigans of VP Duterte would be harmful. Mapaminsala sa kanya yan. Uhubaran ka, pag-uusapan ka on national TV, mga live streaming sa social media, ipapakita ang mga ebidensya at ipapakita halimbawa yung mga magkano ang laman. So meaning, itong kasi, yung impeachment trial na to, natatakot sila na maraming DDS yung magigising knowing of evidence, 'di ba? Though alam naman natin para hindi talaga hindi talaga 100% ng mga DDS is maniniwala kahit nasampalin mo pa ng ebidensya yan, 'di ba? Loyal sila sa mga Duterte, period. Susuportahan pa rin nila si Duterte kahit na magnakaw pa yan, mangurakot pa yan. Paano ko nasabi? Kasi nung mga video natin dati nung nag-viral or na-sensationalize yung issue about kay Sara Duterte, yung impeachment dati, maraming DDS nagko-comment sa video ko na okay lang yan, at least may nagawa. Meaning, okay lang daw na nangurakot si Sara Duterte, at least may nagawa. So meaning, kahit na aware sila na nangurakot yung tao, susuportahan pa rin nila. Diba? So, yeah, meron talagang mga loyal pa rin ng mga DDS yan, kahit nasampalin mo ng kaliwat ka ng ebidensya yan. Pero syempre, di mo rin talaga mawawala sa isipan mo na magigising yung ibang DDS. Sabi ko nga sa inyo, diba, ako solid DDS naman din talaga ako dati. Pero syempre, nung, in-analyze talaga natin, diba, yung mga baho nila, mga alleged na baho nila. Kasi hindi din naman nila maharap-harap Okay sana kung hinarap nila tapos pinawalang nila, di ba? Pero bibigyan lang tayo ng sagot na hindi totoo yan, paninira lang yan, pamumulitika lang yan. Tapos yung mga ebidensya, nakatenga, di ba? Like, pwede mo namang talunin yung mga pwede mo naman talunin yung mga nagpalabas ng mga ebidensya na yan Pero, yun nga, hindi nyo matalo-talo. Bakit kaya? Di ba? Kayo naman, kapag may mga binabato kayo mga intriga, hindi naman umuobra Di ba? Na-debunk naman. Gaya ng mga pulveron video nila. Di ba? Na napakahalatadong AI. So, sana ganyan din yung gawin nila, Patunayan nila na hindi totoo yung mga ibinabato sa kanila. Kasi yun nga, paano nila gagawin yun kung yung impeachment mismo ayaw nilang ipausad, di ba? Very bad. Ng mga bank accounts mo, doon pa lang, tulad ng sinasabi din ng dating Senador Trillanes, kapag nakita ng taong bayan, kapag nakita ng publiko, ang bilyon-bilyong laman ng mga bangko ni Sara Duterte at ni Digong Duterte, wala na yan. Wala na yan. Napaka naman kung ang taong bayan ay susuporta pa kay Sara kapag nahubaran na sa mga ganyan. Kaya pinipigilan. Sinasabi ko sa iyo, attorney, yung mga DDS kahit na lumabas yung katotohanan na yan, susuportahan pa rin nila yung mga Duterte. Diba? Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, of course, meron talagang magigising dyan. Kahit yun na lang, diba? Kahit yun na lang, magising natin. Bahala na yung mga diehard DDS talaga.
Kasi kahit na yurakan sila ng Duterte sa harap nila, or sila mismo yung gawing hindi sila magagalit pa rin eh. Kasi ganyan na yung yung band nila sa mga Duterte, or yung yung loyalty nila. Nila na wag talagang matuloy ang impeachment. Pero nung 2024-2025, nagawa pa nila sa pamamagitan ni Chis Escudero. Kaya ang ginawa ni Chis Escudero noon, dinelay niya lang yung impeachment, hindi niya itinuloy. Samantalang dapat, trial shall forthwith proceed. Ang ginawa lang ni Chis Escudero, dinelay lang hanggang dumating ng June, hanggang dumating ng July. Pagdating ng July, nandyan na yung Korte Suprema. Yung Korte Suprema na yung nagpukpok ng huling pako sa impeachment. Pero bago pa yan, talaga namang si Chis Escudero, garapal na kinampihan si Sara. Ayaw niya na magsimula na yung trial, samantalang February 5 pa lang na-i-file. February 5 pa lang na-i-file na eh. Ang haba-haba noon, walang ginawa si Chis Escudero at ang Senado. Talagang ayaw nila. Di ba? Tapos ang lakas nilang questionin, kasi nagpa-power trip daw yung government. Okay lang siguro kung ibang tao magtatanong bakit ganyan, di ba? Parang ginagamit nyo yung kapangyarihan nyo. Pero ito sa part na to, malinaw na malinaw, di ba? Nagginamit din ni Senate President dati, former Chis Escudero, yung position niya para yung forthwith na yun hindi maging madali, di ba? Hindi mag-proceed yung impeachment. Like, kaya talaga minsan sila Marcoleta, sobrang lakas nilang na tinatama ko lang yung dito, di ba? Dapat ito yung sundin natin. Pero kapag nagbe-benefit naman sila, wala, bulag-bulagan sila par. Di ba? Yun yung nakakainis talaga eh. Na mahubaran si Sara. Kasi kahit nga noon maraming senador ang kampi kay Sara, kung nagsimula ang trial, ilalabas ang lahat ng ebidensya. Ayaw nila noon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, pero ngayon hindi na pwede yan. Hindi na nila magagawa yan dahil sa Kamara pa lang, itong sa ilalim ng House Justice Committee, maglalabas na ng mga ebidensya at testigo. At kapag nakarating sa Senado, sinabi na ni Senate President Drilon, nila yan, papaspasan kaagad nila yan, araw-araw, 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon daw, Monday to Friday. Kaya pagdating sa Senado, ayan, parang katulad din yan ng mangyayari kay ERAP. Anong gagawin nila? Pipigilan nila na pabuksan ang mga ebidensya laban kay Sara? Kayo ba parang tanong ko din sa inyo, if ever lang naman, ako talaga, matuloy yung impeachment, payag ba kayo na boboto yung mga cartoon senators? I mean, cartoon yung mag-online lang sila ng voting kasi syempre si Bato nagtatago na yun eh. Tsaka si Bongo, di natin alam, baka next week magtatago na rin yan. So, payag ba kayo dyan para na makapag-vote pa rin sila kahit hindi sila active or wala sila mismo dun sa Senate? Kasi takutin at takot hulihin. Parang unfair yung ganyan, Dapat talaga kapag ganyan present eh. So, kung hindi sana present, dapat invalid yung vote. Kasi doon pa lang sa part na absent sila ng absent, hindi naman na nila ginagampanan yung yung gampanin nila para sa taong bayan eh. Di ba? Like, I think ang pangit nun kapag pwede silang bumoto kahit absent. Sige, sabihin natin, if ever talaga nandyan sa Constitution na pwede pa rin silang mag-vote. Pero parang ang pangit, di ba? Parang unfair. Sana hindi pwede, di ba? Nagalit ang taong bayan, ganyan yung nangyari kay ERAP eh. Nangyari kay ERAP, ayaw pabuksan yung envelope, nagalit ang mga tao. Yung kay Corona, nung una, yung akala mo napakalinis ni Corona kasi Chief Justice, ay nung pinapakita na yung kanyang mga dollar accounts, magkano ang mga laman ng dollar accounts niya, yung mga properties niya na hindi nakadeclare sa SALN niya. Imagine niyo yan, Chief Justice ka, saan ka kukuha ng ganun ilang daang milyong piso ang deposito mo. Aside diyan, mayroon ka pang dollar accounts. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mabubuksan, mahuhubaran itong si Sara Duterte. Kaya sabi ni Senate President Drilon, ni dating Senate President Drilon, harmful yan kay Sara. Kahit hindi siya makonvict, mahuhubaran siya, masisira talaga siya dyan. Kaya, kung sino man ang nagbabalak na tumakbo sa kampo ng Duterte, kapag nasira si Sara, yun, mapapaboran siya niyan. Sino yun? Si Bongo yun. Tsaka parang I think, dito din kasi yung magiging sukatan like for example, kasi, syempre yung mga diehard Duterte senators talaga, like, Robin Padilla, kahit sunugin mo, mga Amoy Duterte, kahit siguro sampalin mo ng ebidensya yan, like, mapatunayan na ganyan kalaki yung pera ng bank account, joint account ni FPRD at Sara Duterte is wala. Magno-no pa rin yan sa impeachment, Pero syempre, yung ibang senators na nasa side ng mga Duterte, like for example, sila Camille Villar or sino pa yung ibang senators na nasa side nila, di ba?
is medyo magiging hesitant sila kapag nakita yung ebidensya. Parang magki-cringe kasi sila na parang, men, 'di ba? Ano to, iboboto ko hindi ko i-impeach si VP Sara Duterte sa napakalino ng mga ebidensya na to. Like parang baka mananagot yung yung next bid, 'di ba? Next run ko sa election kung papaboran ko to. 'Di ba? Ito tolerate ko to. Pwede kasi magamit sa kanila yan. So, may possibility pa rin talaga na yung ibang senators na nasa side nila, babaliktad. Diba? Pero syempre sila Robin, sila Bongo, hindi na natin i-expect yung mga yan. Kasi diehard Duterte talaga yan. Diba? So, I think yun pala talaga yung na kahit hindi ma-impeach, pero yung damage ba? Kaya pala. Si Bongo yun, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Ubin Jacob, puro ka 2028 bunyog. Eh, gano'n naman yung analysis kahit nila Drilon eh. Lahat ng galaw na ito, 2028 na yan. Ha? Lahat ng galaw na ito, 2028 na yan. Kahit yung pagtanggal kay Soto, gusto nilang mapalitan dahil na yan sa 2028. God, anong ang gusto nilang mangyari? Protect the Queen. Save the Queen. Gusto nilang iligtas si Sara. Kasi talagang sa impeachment, alam nila ang epekto niyan. Kaya, paano puprotektahan si Sara? Palitan si Soto. Kasi pag ang Senate President ay kanila, madidelay ang impeachment tulad ng ginawa ni Chis Escudero. Yan yung Kaya lang, syempre, nag-counter din ang mayorya. Yung mga kay Duterte sa Senado, syempre nag-counter din. Yung Malacanang gumalaw din. Hindi naman nila papayagan na ang maluklok na Senate President at ang mga mayorya sa Senado ay pro-Sara or pro-Duterte. Kaya, galit nga si Marcoleta Panuorin niyo yung topic ko kagabi. Sabi ni Marcoleta, kaya daw naudlot yung kudeta sa Senado, nakialam daw ang ehekutibo. Kita nyo? Kita nyo? Si Marcoleta na ang nagsabi niyan. Panuorin nyo yung gabi-gabing talakayan ko kagabi. Sabi ni Marcoleta, kaya hindi nagtagumpay yung kudeta. Tanggal na sana daw si Soto, mapapalitan na ni Loren Legarda. Kaya lang daw, nakialam daw ang ehekutibo, ibig sabihin ang Malacanang. Di ba? Sobrang galit na galit sila kasi nakialam daw yung Malacanang. Kayo din naman nakikialam din naman kayo sa di ba? Pero yun yung sobrang taas ng demand nyo. Gusto nyo palitan si Soto tapos gusto nyo ilagay sa blue ribbon si Marcoleta. So meaning kayo, may din kayong ginagawa, pangingialam. Diba? Kasi kahit ayaw ng mga kasamahan yung senador dyan, gusto nyo talagang ipilit si Marcoleta sa blue ribbon. So I think parang tabla-tabla lang kayo dyan. Ewan ko. Bakit? Siyempre, hindi naman papayag ang Malacanang na ang Senate President ay hindi kanila. Hindi kaalyado ng Malacanang. Sabihin pang si Loren Legarda ay kaalyado rin ng Malacanang. Pero sino naman ang nakapaligid kay Loren? Sila Marcoleta? Sila Amy Marcos? Sila Cayetano? Hindi. Kaya nagagalit si Marcoleta sa interview sa kanya sa Billionaire News Channel kasi hindi daw dapat nakikialam ang Malacanang kung ehekutibo sa mga affairs ng Senado. Sino naman nagsabi niya? Ideally, hindi dapat kasi may separation of power. Siya nga nangingialam nga siya dun sa mga diskaya Diba? Nangingialam nga siya dun sa mga diskaya Like, parang triggered talaga siya. Parang Pilipinas yung diskaya na parang wagas niya kung suportahan or ipagtanggol What the heck? Pero kahit naman panahon ni Duterte, nakikialam si Duterte sa Kongreso. Tama. Sino namang maniniwala na hindi nakialam si Duterte sa Kongreso? Di ba? Ito pa parang sobrang paniwalang-paniwala ako nung nasa DTS side pa ako dati. Kasi parang sinabi nila, bakit nyo isisisi kay FPRD yung pagpapaklose ng ABS-CBN? Like, bakit nyo isisisi sa galing naman sa House yan, galing naman sa Kamara yan. Pero ngayon ko lang napagtanto na wala talaga. May kinalaman pa rin talaga si doon. Diba? Si Duterte doon sa pagpapasara ng ABS-CBN. Real talk yan, men. Diba? Real talk yan. Sinasabi ko sa inyo. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito ngayon? Ito, ang nakikita natin. Ito nga pala, may separate akong topic mamaya. Abangan nyo. Ano ang topic ko mamaya? Dapat matanggal sa Senado, dapat ma-expel sa Senado si Bato at si Marcoleta. Bakit dapat silang matanggal? Para mabawasan ang minorya sa Senado. Kasi mga kabunyog, mga kababayan, kahit kasi makulong si Jinggoy, kahit makulong si Villanueva, ang kailangan nating boto sa pag-convict kay Sara sa impeachment ay 2/3. 16 yan. Out of 24, 16.
pagsuporta at pagtangkilik, Your Honor. Apo, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Meron lang po So, pakinggan muna natin si Robin konti. kung idadagdag konti lang po doon. Napag-usapan din po namin ito. Totoo po yun ni Secretary Remulla nung siya po ang DOJ. Ni-request ko lang po sa kanya no, na sana i-maintain lang yung maximum prison na parang Alcatraz po, na wag namang gibain kasi historical, very historical po yung maximum prison, na kung ito po ay matutuloy, magkakaroon po ng paglilipat, sana lang po i-maintain lang yon sapagkat napaka-historical po nung main building po ng Bilibid. Maraming Museum? salamat po, Ginoong Pangulo. Pwede pong magandang maging museum. Maliit na party lang naman po yan, so pwede po yung suggestion niya. Thank you. And, Okay. Akala ko magkakalat eh. So anyways, that's it lang muna. So kaya ng video to is mula kay Viral Broadcast page. Supportahan nyo yan. Original video in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos courtesy din kay Attorney Enzo. Subscribe nyo rin. Tapos Senate of the Philippines. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So yeah, that's it man. So that is our dear, sino yun? Si Bongo, yeah. Bongo Marcoleta, So yun lang naman. So about dun sa impeachment na pasisimulan. Grabe, sobrang duda talaga ako dun sa part na sabi nila na excuse me, yung ubo ko talaga. Sabi nila na na haharapin na daw ni VP Sara Duterte. I-explain niya yung Merry Crispiatos. Bakit hindi niya ginawa dati? Bakit parang ang dami pa pasikot-sikot? Para sa akin talaga, parang wala talaga silang yung may isasagot dyan sa Merry Crispiatos na yan eh. Or yung isasagot nila dyan is, syempre, number one, yung kadalasang ginagawa ng mga magnanakaw kapag ka nahuhuli? Tinatanong. Yung nagsisinungaling. Diba? Magnanakaw na sinungaling pa. Like, what the heck? Parang nagiging package tuloy. So, yan yung gagawin kasi wala talaga pa rin. Like, malabo talaga na haharapin nila tapos ngayon parang pinigil-pigilan nila. Nag-a-attempt pa nga sila na palitan si Soto eh. Tapos ngayon gusto nilang ibalik ulit si Marcoleta dun sa Blue Ribbon. Diba? Tsaka parang nakakatawa yung part na parang nakikialam daw yung ehekutibo. Diba? Dun sa pagkukudita kay Soto, like as if naman nung mga panahon nila hindi din nakikialam yung Pangulo, di ba? I think normal lang naman talaga siguro parang hindi siya normal ha. Talaga siya? Hindi talaga siguro maiiwasan na makikialam yung Pangulo. Di ba? Sa mga ganyan kasi syempre yung mga nasa baba kasi parang nagbe-base lang din sila sa kung yung ewan ko kung yan talaga yung dapat or parang nakasanayan nila na kapag yung utos ng Pangulo, yun yung mangyayari. Kaya nga nung sinabi 'di ba nila na yung pagpapahuli kay Duterte, of course merong yun merong konting yun sa Pangulo, 'di ba? Kasi syempre parang yun talaga yung yun talaga yung head, 'di ba? Something like that. So same doon sa pagpapaklose ng ABS-CBN, of course, 'di ba? Merong kay Duterte yun. Merong basbas kay Duterte yun. Diba? Yung mga issue kay Bongo na about siguro dun sa mga company na parang nabibigyan yung project yung family ni Bongo. Hindi natin alam na meron talagang basbas ng Pangulo yun. Diba? Na parang nakiusap si Bongo na Mr. President, baka pwedeng diba? Bigyan nyo na sa family ko yung ibang dyan. Baka naman. Diba? Kasi kung siguro gagawin ni Bongo na hindi siya nagpapaalam sa President, malalagot siya. Or pwedeng magalit sa kanya yung Pangulo kasi yan, gumagawa ka ng mga kabulustugan, di ba, nang hindi ko alam. Paano kita maipagtatanggol niyan? Di ba? Something like that siguro yung nangyayari. Kaya of course, alam nila yan. Di ba? Parang na lang yan eh. Tayo na lang yung niloloko, di ba? About naman dun sa part na, yun nga, pamumulitika. Paulit-ulit talaga na naririnig natin yan. Itong mga politikong to, kapag accountability time na, bigla-biglang bumabanat ng pamumulitika. Para sa akin naman is parang naman yan eh. Sige, given na pamumulitika nga. Kasi yan naman talaga yung nangyayari dyan sa politika eh. Pamumulitika. Kaya nga may mga impeachment na nangyayari. May mga kudita-kudita dyan sa Senado. May mga palitan ng liderato. Kasi pamumulitika eh. Nagbe-base kayo sa number. Diba? Doon pa lang sa impeachment ni VP Sara dati. Diba? Kaya hindi na-impeach yun. Nalugi sa buto ng mga senators. Kasi may pamumulitika nangyayari. Pamumulitika in a way na maraming takot kay Duterte, maraming sumasahid kay Duterte, something like that. 'Di ba? Kumbaga yung
since numbers yung kailangan nyo. Kaya nga merong majority minority. Doon pa lang nadi-divide na yung 'di ba? Parang merong two kings ng politics. Literal na pamumulitika talaga 'yan. Kasi kung ayaw nyo ng pamumulitika diyan sa gobyerno natin, magkaisa kayo. Wala nang minority, wala nang majority. Philippine senators lang talaga. 'Di ba? Hindi yung ganyan, mayroong pro-Philippines, mayroong pro-China. Like, what the heck? Diba? Yung isa, interest, nakikipagkaibigan sa China. Pag-greet pa sa China, ni hao, ni hao, ni hao. Tapos yung isa naman, diba? Kino-commend yung ginagawa, or ina-address, diba? Yung ginagawa ng China na panghaharas sa Pilipinas. Kino-call out, diba? Tinatama. So doon pa lang, meron tayong dalawang grupo na. So ba't pa tayo magugulat na may pamumulitika? Kasi para sa akin, parang good thing lang talaga yan na mangyayari. As long as, yun nga, hindi gawa-gawa yung mga ebidensya na binabato sa inyo. Siguro yung kapag ginagawan-gawan kayo ng mga ebidensya, parang syempre ako ayaw ko rin nun. Pero kung yung hahampasin ka lang ng facts, di ba? And syempre, na-acquire yung mga facts na yan kasi syempre yung administrasyon ayaw din sa inyo. Diba? Kumbaga, nagiging bonus na lang sa kanila yan na matanggal ka nila. Kumbaga, binibigyan nyo rin kasi sila ng reason kung paano kayo matanggal dyan Kasi kung malinis naman kayo, hindi naman kayo basta-basta ma-impeach Diba? Bakit si Lenny dati hindi na-impeach si Lenny? Kasi nahihirapan kayo na hanapan siya ng butas Yung mga binabaton nyo lang naman kay Lenny dati, lutang. Diba? Hindi siya karapat-dapat na maging vice president. Diba? Sobrang laki ng pagkakaiba nila. Si Lenny, binanat-banatan nyo lang ng lutang. Si BP Sara, sobrang daming issue. Magnanakaw, lustay. Kaya nga binansagan siya na Sara Lustay. Diba? Di nyo masasabi na pamumulitika or pure pamumulitika lang yung pagpapa-impeach sa kanya kasi yung mga ebidensya nagbabagay. Di ba? Yan lang naman. So, anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, mag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Viral Lucas PH, Filipino IC, Attorney Enzo, subscribe nyo rin. Tapos yun, Filipino IC, sila to the privilege. Like, comment, share, subscribe, Filipino IC is out. Thank you so much for watching. Filipino IC is out. Grabe yung tigil ko dun sa ubo ko. Parang, out.